Siya po, ang Panginoon po ang aming great provider. Nais ko pong pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Patuloy niya pong pagiging mabuti sa ating buhay. Kahit na na-share ko na po ito lagi sa inyo, alam ko po na ang Panginoon palagi at mananatili po siyang magiging mabuti sa atin. So, way back 2020 po, December po yun, nagkaroon po ako ng matinding pagsubok na hindi inaasahan. Yun nga po, bigla na lang po ako nakaramdam ng kawalang gana na kumain, nagsusuka, pabalik-balik sa CR. Hanggang sa iba na po yung nilalabas ko, dugo na po pala ang lumalabas sa akin. Pero hindi ko po pinansin yun. Sabi nga po nila nanay ko na dahil na po nila ako sa ospital, sabi ko po hindi. Pero nung time na hindi na po nila matiis yung itsura ko kasi yung itsura ko po namin talagang dehydrated na nung dugo na po talaga yung lumalabas sa akin kasi fresh blood na po. Nag-decide na po sila na dahil na po ako sa hospital. Madalhin po sa hospital, sa emergency room pa lang po. Nag-breakdown po ako, nag-collapse po ako. Nawala na po ako ng malay kasi na ako. Sa dami po na dugo na aking nilabas. Pagkamula po ng aking mga mata, lahat ng mga nurses, doctor ng emergency room, nakapalito na po sa akin. Akala ko po, nasaan na po ako. Nung may mas-masan po noon, sabi po kami ng doktor sa akin na agaran po akong idadala sa ICU. Noong time po kasi na yun, pandemic po noon, kaya need ko pong masalinan ng dugo. Pero dahil pandemic, mahirap po. Wala pong mga stock ng mga hospital ng mga dugo. Nung pagkapasok ko sa akin nung gabi na yun, dapat ko kinabukasan pa na masasalinan na po ako ng dugo. Kaso wala naman po sila mag-ibang donor. Sabi po ng nurse sa akin, sabi niya, mag-pray ka man kasi dapat nasalinan ka na ng dugo pero isip ka pa. Pero yung ibang katulad mo, nakapikit na lang. So, kahit nurse lang po sila, umaasa pa rin po, yung pag-asa pa rin po nila ay nasa Panginoon pa rin po. Pero nung dumating po na nagkaroon naman po ako ng mga donor, para po wala po kwenta kasi nagko-continuous bleeding pa rin po ako. Yung sinasalan po sa akin, lumalabas din po. So, ginawa po ng doktor, kinausap na po niya yung asawa ko. Sabi niya, i-prepare niyo na yung sarili niyo. Kasi, bibigyan ko siya ng isang klase ng gamot, pero malakas to. Pero, halos na binibigyan ko ng ganitong gamot ay pumipikit na lang. Kaya ipag-pray niyo na lang at ihanda niyo ang sarili niyo. Dumating yung isang gabi, nagising na lang po ako. Kasi sabi po nila sa ICU, mararanasan talaga yung gano'n pag nag-aagaw buhay ka na. Ako po, hindi ko naman po naisip yung gano'n, pero may dalawang maitim na kamay na anino na napilit na pinipikit yung mga mata ko. Pero nilalabanan ko po kasi minumulat ko yung mga mata ko. Tapos sa tabi ko po, nakita ko na po yung pamangkin ko namatay, tsaka yung pinsang ko pong namatay. Sabi ko nila, sa luna po daw isa. Pero ang ginawa ko po is, nag-pray lang po ako, sabi ko, alam ko po, marami po akong pagkukulang sa inyo. Mga kasalanan ko nagawa
Pero alam ko rin po na ang buhay ko ihiram lamang sa inyo. At kung ako po ang tatanungin ninyo, gusto ko pa pong makasama na matagal ng aking mga anak. 7 days po ako sa ICU. Nung pagkagabi ko. Kinabukasan po, ginising na lang po ako ng nurse. Sabi niya, "Ma'am,